kami po dito sa Islam Katotohanan. Assalamualaikum Ang lahat ng papuri warahmatullahi at wabarakatuh. salamat ay para lamang kay Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng pasasalamat at lahat ng papuri ay para lamang kay Allah. Nawa ang kapayapaan at pangangalaga ng ating dakilang lumikha ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Mga minamahal na kapatid sa Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, at sa mga kababayan po natin, magandang araw po sa inyo. Samahan niyo po kami sa ating muling pag-aaral at makakasama muli natin ang ating kapatid na si Rashid Sanyel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gayon din naman ang pagbati natin ng kapayapaan para sa lahat ng sumusubaybay sa programa natin dito sa Islam Katotohanan. Sa pagkakataong ito, ating tatalakayin ang ikalimang haligi ng Islam, ang patungkol sa Hajj. Bilang bahagi pa rin ng ating pag-aaral sa ikalawang hadith ni Imam Nawawi na ipinaliwanag ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen. Well, Sheikh Abdurrahim, ano mo bang ibig sabihin ng Arabic term na Hajj? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Brother Rashid at sa ating mga taga-subaybay, actually hindi natin tatalakayin yung mga bagay o mga batas na may kinalaman sa Hajj. Yung pagsasagawa ng Hajj o anumang bagay na napapaloob dito. Kasi ito ay matatagpuan natin sa mga libro ng fiqh na ipinaliwanag ng ating mga ulama. Merong ilang sangay o bahagi ng katuruan ng Hajj na ating tatalakayin inshallah. Anyway, ang importante, ang Hajj ay isa sa mga haligi ng Islam. Yun ang mahalaga doon. At siya yung ikalima. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at para kay Allah, mula sa mga tao, o iniatang niya sa mga tao, ang magsagawa ng Hajj, o yung pilgrimage, yung sagradong paglalakbay doon sa kanyang tahanan, sa Kaaba na nasa lalawigan ng Makkah. Ito inobligay sa mga taong may kakayanan na magsagawa nito. Gayon din naman, sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, "Bunyal Islamu ala khams." Itinatag o itinayo ang Islam sa 5 haligi. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ay sugo ni Allah. Wa iqamus salat, wa ita'uz zakat, wa sawmi Ramadan, wa hajjil bait man istata'a ilayhi sabila. Ayon sa hadith, yung ikalawang haligi ay yung sala, ikatlo yung zakat, ikaapat ay yung pag-ayun during the month of Ramadan, at yung ikalima ay yung pagsasagawa ng Hajj. Kaya ito ay isa sa mga obligasyon na dapat gampanan ng mga Muslim. Wallahu ta'ala alam. Well, Sheikh, nabanggit niyo na rin na marami ng mga video lectures or video clips ang available sa internet about Hajj. So, maaari mo ba nating talakayin ang ibang aspeto nito, gaya halimbawa nung pag-uutos sa Islam na ang pagbubuklod-buklod ng mga Muslim? May nabasa po kasi ako na ang Hajj ay isang magandang halimbawa ng pagbubuklod-buklod ng mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kabilang ito sa kabutihan o kagandahan ng ating relihiyon at bahagi ng ikalimang haligi ng Islam, ang Hajj, na kung saan ay inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maraming pagkakataon at sa maraming mga uri ng pagsamba na meron tayo sa Islam, na tayo ay magsama-sama, magtipon-tipon, magbigkis-bigkis, at pinagbawal sa atin yung pagkakalayo-layo, especially ng puso, ng damdamin, ng bawat isa. Sabi nga niya subhanahu wa ta'ala, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas." Dapat natin ikarangal yun na sinabi niya subhanahu wa ta'ala, kayo ang pinakamabuting umma o henerasyon na inilabas
sa ibabaw ng lupa. At tulad ng binanggit natin, yung samba na yon na kailangan ang mga Muslim ay laging iisa. Sa salita, sa gawain, iisa yung kanilang Panginoon, iisa yung kanilang propeta. Kaya makikita mo, halimbawa sa sala, ang mga Muslim ay inubligan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magsala ng 5 beses sa maghapon. So meron tinatawag na Salatul Jama'a o yung congregational prayer na kung saan ay inubliga ang mga kalalakihang Muslim na magsama-sama para isagawa yung 5 beses na obligatoryong pagdarasal para mapalapit ang puso sa isa't isa, para magkakilala, para matulungan yung mga taong nangangailangan ng tulong halimbawa o kaya ay maturuan yung mga mangmang o yung mga bagong Muslim. So merong pagsasama-sama o pagtitipon-tipon na inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala na mas malaki doon kung saan ito yung ginagawa natin na Salatul Jum'ah kapag araw naman ng Biyernes. Mas malaking pagtitipon yun kumpara dun sa 5 beses na pagtitipon natin araw-araw. And then meron din mas malaki pang pagtitipon o pagsasama-sama na ginagawa ng mga Muslim na nagkabuklod-buklod sila, ang pamilya, ang magkakaibigan, ang mga magkakasama sa trabaho, ang mga magkakapitbahay. Ito naman ay ginagawa kapag dumarating yung 2 uri ng Eid, yung Eidul Fitr pagkatapos ng Ramadan at yung Eidul Adha pagkatapos ng Hajj. Higit sa lahat ng mga pagtitipon na to, ng mga kailangan nagbubuklod-buklod at nagsasama ang mga Muslim, merong taunang pandaigdigang pagsasama, nakikita-kita ang mga Muslim mula sa iba't ibang panig ng mundo na marahil iba-iba yung kanilang wika, iba-iba yung kanilang tradisyon, yung mga nakaugalian, iba-iba yung lahi, iba-iba yung kulay, mga katayuan sa buhay. Pero subhanallah, pinag-iisa sila sa ilalim ng bandila ng La ilaha illallah para magsagawa ng 5 haligi ng Islam, yung Hajj. Napakagandang larawan kung iyo lamang nakita yung panahon na nagtitipon-tipon yung mga Muslim sa panahon na yun. Na makikita mo, iisa yung kanilang damit, mga kalalakihan, lahat puti. Iisa yung lugar na kanilang pinupuntahan, isa yung kanilang mga salita na binabanggit. Itinataas nila yung kanilang mga tinig bilang pag-alaala at pagpapahayag ng kaisahan ng kanilang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila umaasa sa kanilang kapwa ng anumang pinsala o biyaya o anumang kabutihan, maliban na lamang na ang lahat ng ito ay kanilang ginagawa sa kanilang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita mo kung kanila lamang napagtatanto yung napakagandang larawan na yun ng pagkakaisa ng mga Muslim during Hajj, ay talaga namang mabibigyan yung kanilang puso na sasabihin nila, gusto kong sumama rito. Ito yung hinahanap ko na relihiyon ng pananampalataya. Walang tinitingnan na yaman o itsura o kaya ay antas sa buhay, walang nationality. Subhanallah, napakagandang pagmasdan. Mashallah, jazakallahu khairan. Well, Sheikh, nabanggit niyo na rin po yung tungkol dun sa mga ginagawa natin sa pag-Hajj. Ano po ba ang sikreto, ang matatawag nating sikreto na nakapaloob doon sa ginagawa natin na pagtatayo ng Hajj? We can say na yan ay sikreto o lihim o maybe yung ilang mga napakagandang aral sa likod talaga ng Hajj, hindi nakikita o nalalaman ng karamihan sa mga tao. Kabilang dun sa mga lihim na yon o sikreto na yon, kapag ang tao ay nagsagawa ng Hajj, yung 5 haligi ng Islam, ito ay nagpapaalala sa kanila sa paanyaya ng Khalilur Rahman, yung pinakamalapit na tao na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa pinakamalapit na tao na pinili niya sa kanya, na pinakamamahal niya sa mga propeta niya, si Abraham alayhi salatu wasalam, na tinaguri ang ama ng lahat ng mga mananampalataya. Nung kapanahunan pa niya, ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasagawa ng Hajj. So, hindi pala ito bago na ginagawa ng mga Muslim sa kapanahonan natin o sa henerasyon natin o nung kapanahonan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung ititrace natin, mula pa kay Prophet Abraham alayhi salatu wasalam, actually may mga narration nga na yung Kaaba, yung pinagsasagawaan ng Hajj, yung pinakasentro ng pinagsasagawaan ng Hajj. Ang unang nagtayo ng pundasyon nito ay si Prophet Adam. May mga ganun na narration nung siya ibinaba dito sa lupa.
And then, nasira nung bumaha nung kapanahonan ni Prophet Noah at muling itinayo at yung pinaka-establish talaga niya na pagkakatayo ay nung kapanahonan ng ating mahal na propeta na si Abraham alayhi salatu wasalam. So makikita mo rito na yung mga propeta na yun ay tinatangkilik, minamahal, ginagalang at sinusunod sa Islam yung kanilang mga tradisyon o ginagawa. Tulad ng binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala nung utusan siya na ito ay itayo kasama ng kanyang panganay na anak na si Ismail alayhi salatu wasalam, ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'adhin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damiri ya'tuna min kulli fajjin amiq. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, matapos na i-build nung mag-ama yung naturang bahay na yun, yung Kaaba, mamaya babanggitin natin yung aya na ito yung kauna-unahang bahay dalangin na itinayo sa ibabaw ng lupa. Inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala si Prophet Abraham na sumigaw, na manawagan sa mga tao na bisitahin o dalawin yung tahanan na yun ni Allah dito sa lupa. Ayon nga dun sa narration na yung tinig ni Prophet Abraham ay nakarating sa lahat ng dako. Kahit pa nga yung mga bata na sinapupunan ng kanilang mga tiyan, narinig nila yung panawagan. So mula dun sa paanyaya na yun, naging obliga sa mga tao na puntahan, na dalawin yung tahanan na yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din naman, mapapansin mo Brother Rashid at yung ating mga taga-subaybay, yung larawan ng tao na nagsasagawa ng Hajj kung saan ay hinuubad niya lahat ng kanyang mga damit maliban lamang dun sa dalawang puting tela, isa sa itaas, isa sa ibaba, sa mga kalalakihan. Nagpapaalala yun sa mga bagay na mangyayari sa tao sa mga darating na panahon. Mula dun sa mga oras o panahon na ipapasok ang tao sa kanyang libingan. Pag tayo ay namatay, wala naman tayo madadala dito sa mundo. Kahit napakarami nating naipon na yaman, nakapagpatayo tayo ng maraming sabihin natin mga palasyo, marahil, o kaya magagandang tahanan, magagarang sasakyan, malalawak na lupain, marami tayong mga ari-arian. Wallahi, pag tayo namatay, kahit isa dun, wala tayong madadala. Wala tayong maibabaon. Kahit yung ating mahal na asawa, mga magulang at mga anak, hindi natin makakasama. Babalutin tayo ng puting tela. Okay? And then, ilalagay tayo sa ating hukay, sa libingan. Doon nagpapaalala na kapag ang tao ay ibinihis niya yung dalawang puting tela na yon, nagpapaalala sa kanya dun sa mga mangyari sa susunod. Anong itinuturo nun sa tao? Na kailangan kang magkaroon ng takot una-una sa puso mo. Na hindi panghabang buhay ang buhay dito sa mundo, na meron darating na buhay pagkatapos nito, tayo lahat ay mamamatay, lilisa, diiwanan natin itong mundong ito. Kahit gaano kapakaganda, kagwapo, kalakas, katalino, kayaman, kapangyarihan, iiwanan natin lahat. Yung bagay na yun, iipunin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang lugar. At wala tayong kakampi maliban sa ating sarili at sa ating mga mabubuting gawa. So yung tao, kapag nakita niya yung larawan na yun, matatakot yung kanyang puso dun sa kanyang mga kinababaliwan o kinuhumalingan o kung saan nalulunod siya sa napakaraming uri ng kasalanan. So malulungkot yung tao dun sa kanyang mga ginawa, sa kanyang mga kapabayaan. Maaring ipangako niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, at maraming ganun ng mga tao. Kahit yung mga naalala ko pag nag-hajj tayo, maraming mga bagong brother natin na mga bagong Muslim. Hindi nila alam yung Kaaba, hindi nila alam yung Makkah. Pagpunta nila ron, automatic na nakita nila yung tahanan na yun, bigla na lang lumuluha yung kanilang mga mata. Totoo yun. Nangyari ba sa iyo? Naramdaman ko yun nung unang bisita ko dun sa Tingnan mo, Allahu Akbar. mahirap ipaliwanag. Hindi mo naman yung gusto, pero yung pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na yun yung magiging karamdaman ng tao, na subhanallah yung napakatagal na tahanan na yun, nung kapanahon na pa nila Prophet Abraham, tumuntong yung dalawang paa mo dun sa sagradong lugar na yun. Dahil, so malulungkot ka dun sa mga kapabayaan na ginawa mo at mga nangaw ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, na inshallah na magtatawbang, magbabago, pagbalik ko sa lugar namin, iiwanan ko na yung mga kasalanan ko hanggat maaari, sisikapin ko na maging mabuting Muslim. So tinuturuan yung tao na maging matuwid. Wallahu ta'ala. Well, mashallah, napakaganda po nung mga binanggit niyo po. Maaari ho ba nating banggitin naman ngayon bilang karagdagan na kaalaman sa ating mga manonood? Ano ho ba yung ibig sabihin ng Baitul Haram o yung Kaaba? Kasi as a Muslim, sinasabi nila na hindi tayo sumasamba sa bato o sa kahit anong idol o rebulto. Pero doon sa nakikita nilang larawan na kapag nagdadasal tayo, doon tayo nakaharap lahat. Ano ho bang ibig Maybe isa sa mga misconception na pumasok sa isipan ng mga taong hindi nakakaalam na bakit kailangan tayong doon humarap.
tulad ng binanggit mo, marahil sabi niya, yun ang sinasamba nyo. Hindi kayo sumasamba sa mga idolo, sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang katuruan na sinasabi nyo sa Islam. Pero pag nagsasala kayo, nagdarasal, nakaharap kayo dun sa bato na yun, sa tahanan na yun. Actually, yung pagharap doon ay pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na doon humarap. So, kapag ang isang Muslim ay ganap na may takot na isinuko niya ng buo yung kanyang sarili sa kanyang Panginoon, wala siyang pag-aalinlangan na gawin ang anumang ipinag-uutos. Kahit sinabi niya na magpatira pa at humarap ka sa bato na yan, kailangan ng Muslim na sumunod. Alam mo man yung wisdom o hindi, kung bakit kayo inutusan na doon humarap. So, hindi natin sinasamba yung Kaaba. Kasi makikita mo, pag nagsasala tayo, nakaharap tayo sa Kaaba, actually siya lang yung direksyon, yung kibla na tinatawag kapag nagsasala. Ano ba sinasabi natin? Allahu Akbar, di ba? Ano sabihin ng Allahu Akbar? Allah is great. Si Allah ang dakila. Nangulugan nyo na yung buong pagsamba natin itong ginagawa kong sala, yung Hajj, ay para kay Allah. Kasi kung yung Kaaba ang sinasamba natin, dapat sinasabi natin, Al-Kaabatu Akbar. Hindi naman. Yun yung isa sa mga maling pananaw nila tungkol dun sa Kaaba. Anyway, tulad na binanggit natin kanina, ang Kaaba, ito ang kaunang-unahang bahay dalanginan na itinayo sa ibabaw ng lupa. Wallahi, sa lahat mo ng mga nakikinig sa atin, na tagasunod natin, o mga sumusubaybay sa atin, lalo na sa mga non-Muslim, kung gusto nyo makarating talaga dun sa mga sagradong lugar na itinalaga ng Diyos na puntahan, na bahay dalanginan, etong Kaaba na meron tayo sa Islam, na nandun sa Makkah, ito yung pinaka masasabi natin na talagang galing sa Diyos, na hanggang ngayon ay pinangahawakan pa rin ng mga mananampalataya. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sabi niya, tunay na ang kauna-unahang bahay dalanginan. Wala pang simbahan marahil, wala pang templo, wala pang anumang bahay dalanginan na meron ang mga tao ngayon na pagkagagara, pagkagaganda, meron na tayo sa Islam. Libu-libong taon na ipinatayo ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Abraham, ang propeta ng Islam. Katulad ni Jesus Christ, ni Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam at na iba pang mga propeta. At maraming mga salaysay na lahat sila ay nagsagawa ng Hajj dito sa tahanan na to. Sabi niya, itong tahanan na to ang kauna-unahang bahay dalanginan na itinayo sa ibabaw ng lupa. Sabi pa nga sa ayah, lalladhi bi Bakkah. Bakkah ay old name ng Makkah. Matatagpuan natin sa Old Testament, maraming beses binanggit yung word na Bakkah. Nung kinukwento doon yung buhay ni Prophet Abraham, yung kanyang asawa na si Sarah, si Hagar, yung kanyang mga anak na si Ismael at si Ishak. So, ito yung tinutukoy. Sabi niya, itong lugar na to ay mubarak, mabiyaya. Kaya makita mo, lahat ng mga tao na nagpupunta rito talaga namang nakikita nila yung napakalaki, napakaraming biyaya na ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala. And then, sabi niya, sino man na pumasok dito ay talagang mararamdaman yung kapayapaan. Kaya makita mo, nung pumasok ko doon, parang nawala lahat ng problema mo sa mundo. Parang yung mga hinanakit mo, yung mga pagkukulang mo, yung mga problema mo, yung mga pagsubok mo, pag nakita mo yung lugar na yun. Sabi mga kapatid tayo, ayaw na umalis dun eh. Bro, punta na tayo at hintay na tayo ng bus. Sige po, mauna na po kayo. Gusto ko po mag-stay dito. Wala namang ginagawa yung mga brother. Yung mga bagong Muslim, nakatingin lang, pinagmamasdan lang nila, subhanallah. Napakagandang tanawin. So, ilan ito sa mga kahalagahan na may kinalaman tungkol dun sa pagtuturo ng mga kaalaman o karunungan kung ano ba yung Kaaba. Ito yung ilan sa pinakamahalaga ng Allah Ta'ala. Well, maidagdag ko lang siya kasi para na rin sa mga kababayan natin sa Pilipinas na totally hindi nila alam kung ano yung meron doon sa Makkah. Ang Kaaba ay yung pinakasentro ng direksyon ng mga pagdadasal ng mga Muslim. So sa buong mundo, lahat ng mga Muslim, yung mga taga-Europe, yung mga taga-Kanduran, Amerika, yung mga taga-Africa, yung mga taga-China, Japan, mga taga-Southeast Asia, lahat sila, katulad na binanggit natin, ang mga Muslim sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pagsamba nila, nagkakaisa, nagtitipon-tipon. Hindi yung, merong mga nagsasala, nakaharap may isa sa Hilaga, isa sa Kanduran, isa sa Silangan, and then, bahala ka kung saan mo gustong humarap. Hindi ganun. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos sa atin pati yung pagharap. Sa Old Testament, si Prophet, kung di ako nagkakamali, si Jeremiah o Joshua, sinabi sa kanya ng Diyos na kung kayo magdarasal, humarap ka sa Jerusalem. At ang mga Muslim before, sa Jerusalem, nakaharap pag nagsasala.
by history. Sila Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, kaya doon sa Madina, merong tinatawag na kiblatain. Ibig sabihin, dalawang kibla. Kasi nung mga unang panahon ng Islam, sila Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ay nakaharap sa Jerusalem kapag nagdarasal. So, in-reveal yung kaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, dinala niya ang Angel Gabriel kay Propeta Muhammad na ibaling ninyo ang inyong direksyon ng pagdarasal sa Kaaba. So, yun ang naging gawain ng mga Muslim hanggang ngayon, hanggang sa araw ng paghuhukom. Allah Ta'ala. Well, since nalalapit na rin naman po ang Hajj, ano ho ba, paano ba natin identify yung tinatawag na katanggap-tanggap na Hajj? Mashallah. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit sa Quran kung ano ba yung katanggap-tanggap na Hajj o may mga binanggit na mga pahiwatig doon. Kung saan binanggit niya Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sabi niya subhanahu wa ta'ala, ang Hajj ay mga piling buwan kasi may mga buwan na kung saan sinasagawa yung Hajj. Sino man sabi niya ang maobliga sa kanila ang pagsasagawa ng Hajj, huwag silang magsasagawa ng rafath. Ano man mga usapan na may kinalaman sa sexual na usapan ng mag-asawa kasi bawal ang pakikipagdalik sa mga panahon ng Hajj sa kanyang asawa. Wala fusuqa, yung gawaing malaswa o kaya ay masama o marumi. Wala jidal, yung pakikipagtalo o kaya ay pakikipag-away sa kanyang kapwa. Subhanallah, ang Hajj na katanggap-tanggap ay kapag naiwasan mo itong mga bagay na ito. Habang nagsasagawa ka ng mga ritual na inobliga sa pagsasagawa ng Hajj. At sapat na sa atin, mga Muslim, na inobliga yung kalimang haligi ng Islam ang Hajj, na ito ay isa sa mga pintuan ng paraiso. Napakaraming pintuan na binuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim kung gusto nilang pumasok sa Jannah, sa paraiso. Kabilang dito ay ang Hajj. Sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, Al-Hajjul Mabrur laysa alayhi o laysa lahu jazaa'un illa al-Jannah. Al-Hajj al-Mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-Jannah. Sabi niya alayhi salatu wassalam, yung katanggap-tanggap na Hajj, wala itong ibang gantimpala maliban sa paraiso. Ang Hajj na katanggap-tanggap ay walang ibang gantimpala maliban sa paraiso. At sabi pa rin dun sa isang, para sa mga kababaihan, naalala ko, nung si Aisha radiyallahu anha, isa sa mga asawa ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, gusto niyang buksan sa mga kababaihan ang isang uri ng pagsamba, malaking uri ng pagsamba na nilalahukan ng mga kalalakihan lang Muslim. Sabi niya, radiyallahu anha, Ya Rasulullah, nakita ko po na ang jihad, yung pakikibaka, sabi niya, ay isa sa mga napakalaking pagsamba sa Islam. Sabi niya, hindi po ba kami magjihad, kami mga babae, hindi po ba kami uobligahin sa pagjihad? Sabi niya, merong jihad para sa inyong mga kababaihan. Al-Hajjul Mabrur, yung katanggap-tanggap daw na Hajj, ay parang isang larawan ng napakalaking pakikibaka para sa mga babae. Sumanala, napakaraming binuksan na kabutihan na katuruan ng Islam dito sa ikalimang haligi ng ating pananampalataya, ang Hajj. Wallahu ta'ala alam. Well, mashallah, Sheikh, napakaganda po ng ating tinalakay sa pagkakataong ito. Insyaallah ay kinapulutan po ninyo ng mas kumpletong informasyon ang patungkol sa Hajj. Manatili po kayo nakaantabay sa ating programa kung saan insyaallah ay tatalakayin natin sa susunod na pagkakataon ang 6 na haligi ng pananampalataya. At paulit-ulit kaming nag-aanyaya na panuurin po ninyo ang ating mga video at i-share at makibahagi po sa dawa. Muli po, ako po si Rashid Saniel. Ako naman po si Abdurrahim Loma na inyong kapatid sa pananampalataya at kababayan na nagsasabing Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po. Alhamdulillah, Rashid, nalaban na ito. Inshallah, prepare mo yung